Hi, good morning! Kape tayo. Sarap ng kape. Wow. Alam niyo mga kabilas, habang nagkakape ako, napapaisip lang ako talaga kung ano nga ba ang magiging responsibilidad ng isang asawa kapag ang isa sa kanila ay nagtatrabaho na. Mostly kasi ngayon sa panahon, ang nagtatrabaho ay ang babae. Ang nanatili sa bahay ay yung lalaki. Pero bakit dumadating ang panahon na kapag ang babae nagtatrabaho ay nasisira ang pamilya? Marami ng mga aligasyon ang lalaki. At marami na rin ang nagiging aligasyon ng babae. Alam niyo mga kabilas, ito lang masasabi ko Kayong mga lalaki, kung ayaw nyong ma-under Bisaya kayo. Kasi mostly kapag ang babae nagtatrabaho na, nagiging under Bisaya na ang lalaki. Kasi wala na silang maipagmamalaki. Dahil ang nagpapakain sa kanila ang babae. Kaya kung ayaw nyo talaga ma-under Bisaya kayo, magtrabaho kayo. Gampanan nyo ang responsibilidad nyo bilang ama at haligi ng tahanan. Huwag kayong maniwala sa salita ng babae na ako na magtatrabaho, ikaw na dito sa bahay. Kasi mostly, pagdating ng panahon, nagiging mababa na ang level nyo. Kaya kung tunay kayong lalaki, magpakalalaki kayo, magpakaama kayo, magpakaasawa kayo. Kayo ang maghanap buhay. Dahil kung susundan lang natin ang tradisyon natin noong unang panahon, sadya naman talaga ang lalaki na ang bubuhay sa kanyang pamilya. Kaya ka nga nag-asawa, di ba? Para magkaroon ka ng ilaw ng tahanan sa bahay. Para mayroon kang uuwian na asawa at tinatawag na ina ng iyong mga anak na taga-pag-alaga kapag kayo may anak na. Bakit kasi pagdating ng panahon, nagiging batugan ang lalaki? Ang babae na ang nagtatrabaho. Ang babae na ang bumubuhay sa kanya. Kaya kung ayaw nyo talaga malagay sa sitwasyon na under Bisaya kayo, magtrabaho kayo. Huwag kayong umasa sa babae na palalamunin kayo. Dahil ang babae ay ilaw ng tahanan na sana siya yung magbibigay ng liwanag sa inyong bahay. Ngayon, kapag ang babae na nagtatrabaho, marami na pong nakakausap na iba't ibang tao. At bihira ka na lang makahanap ng babae na totoo. Alam nyo mga kabilas, dahil kapag ang dalawang mag-asawa naghiwalay na, trabaho ang babae, pagkatapos hindi na sila nakafocus sa kanilang pamilya. Marami na silang iba't ibang na-entertain na iba't ibang tao mga kabilas. Kaya doon nagsisimula ang pagkasira ng pamilya dahil ang isa, kapag mayroon ng bagong nakakilala, nahuhulog na ang loob niya. So anong nangyayari? Di ba nasisira ang pamilya? Dahil nagkakaroon na ng isyu. Magkakaroon na ng isyu sa lalaki, magkakaroon ng isyu sa babae. So nagiging toxic ng kanilang pagsasama. Kaya dapat, kung talagang ikaw ay tinagurian ng padre di pamilya, gampanan mo ang iyong obligasyon sa iyong pamilya. Na sa ganun, hindi ka malagay sa sitwasyon na magiging under Bisaya ka.